work with the Lord. Work with the Lord. What does it mean? Okay, gumawa tayo kasama ang Panginoon. In 2 Corinthians chapter 6 verse 1, ganito po yung sinasabi, "We then as workers together with Him beseech you also that you receive not the grace of God in vain." Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Sabihin nga po natin, katulong sa gawain ng Diyos. Okay, sabi rito, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Okay, tayo po, lahat dito, tayo ay katulong sa gawain ng Diyos. We are workers. Tayo po ay mga manggagawa. Tayo po ay mga alipin ng Panginoon. Sabihin mo nga, ikaw ay alipin ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, yung atin pong pinaglilingkuran ay ang Panginoon. Ano man yung responsibilidad mo sa gawain na ito, ginagawa mo yung iyong tungkulin, hindi dahil sa tao. Ginagawa mo ang iyong tungkulin dahil kay Kristo. Amen. Kaya nga, kung ikaw ay naatasan ng tungkulin o responsibilidad sa gawain na ito ay ipagpasalamat mo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang pumili sa iyo, ang Panginoon ang tumawag sa iyo, at ang pinaglilingkuran natin ay walang iba, ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Kaya bilang pinagkalooban ng tungkulin, mga kapatid, hindi ka dapat nagre-reklamo. Hello? Sabihin mo nga sa iyo katabi, huwag ka nang magreklamo. Amen. Okay? Basta tandaan natin, when we are doing our job, okay, we do it for the Lord. Ginagawa natin yun para sa Diyos, hindi sa tao natin ginagawa yun. Ano man yung ginagawa mo sa ministry ito, ano man ginagawa mo sa gawain ito, yung ginagawa mo para sa Panginoon. Amen. Kaya hindi mo kailangang magpapansin. Hindi mo kailangan na makita ng iyong mga kasama sa mga ginagawa mo. Kung makita ang ginagawa mo, well, thank you at na-appreciate yung ginagawa mo. Pero kahit hindi ka mapansin, ang mahalaga, mayroong Diyos na nakakakita sa iyo at lahat ng ginagawa mo ay napapansin. Everybody shout, praise God. Hallelujah. So when it comes to doing service for God, many Christians are neglectful. Bakit nagiging neglectful? Their time is occupied for selfish pursuit. Hello? Kasi yung panahon nila na iginugugol sa gawain, nagagamit sa sariling interest. Sabihin nga natin, praise God. Praise the Lord. It should be right motives. Dapat maging tama yung ating motibo. Bakit ka ba naririto sa gawain? Naririto tayo sa gawain hindi para sumikat, hindi para makilala, hindi para matanyag. Naririto tayo sa gawain na ito sapagkat ang gusto nating itaas ay walang iba, ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Sabihin natin, glory to Jesus. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. So we must schedule time for doing God's work and give Him first place
in our lives. No? So kung mahalaga po na atin pong sinusuri lagi yung ating mga sarili. Bakit ka ba pumupunta sa gawain? Ano ba yung purpose mo? Okay, kung meron kang ibang motibo, hilingin mo kay Lord, Lord, maging pure ang aking motive. Kaya ako naroroon, Lord, kasi I want to glorify you. Kaya ako naroroon, Lord, kasi gusto kitang paglingkuran. Kaya ako naroroon, Lord, kasi mahal na mahal kita, Panginoon. This should be our motives. Ito yung dapat na maging motibo natin kung bakit tayo naririto sa gawain na ito. Oh, come on, clap your hands and give Him praise.